General, unang tanong ko siguro natin ay yung naging pahayag po ng AFP na hindi po magdedeklara ng tigil putukan come December, which is yearly. Ito po isang naging tradisyon na rin, ano, para bigyang daan po yung kapayapaan din. Ito ho ba ay sinasang-ayunan po or kasama din sa kayo, collective, ang decision pong ito, General? General? Tama yun. May recommendation na ang Armed Forces of the Philippines upang wag nang magdeklara ng ceasefire nitong Kapaskuhan. Ito ay base sa experience natin na kung nagkakaroon tayo ng ceasefire ay nakakagawa lamang ng regrouping or reorganization ng New People's Army. At dito nila ginagawa yung kanilang pangingikil o pagkotong ng mga buwis. At dito na rin nila siyempre ginagawa yung kanilang anniversary sa Disyembre. Yes, opo. Kaya gumagawa rin sila ng pag-atake. Kaya mas mabuti pang nakagwardya na lang tayo. Total, ang armed forces at saka ang kapulisan naman ay nakahanda lagi na pag ganito mga Kapaskuhan ay talagang nakaprograma na sa amin yan na gawin ang aming makakayanan, ang security sector, upang ating bigyan ng proteksyon, safeguard the whole country and the citizenry. Kaya, General, walang maidudulot sa atin yung pag-ceasefire na yan dahil kung ceasefire, baka mag-relax pa tayo. Samantalang yung mga NPA ay wala namang sinusunod dyan. Kulang sila ng sinseridad tungkol dyan. Kaya mabuti pang wag na lang natin pagbigyan. So the way I am understanding yung inyo pong binabanggit ngayon na, well, historically, sabi ninyo, nagiging daan lang naman ito para mag-regroup sila, makapagpalakas ng puwersa. Kasi itatanong ko kung ito bang pasyang ito po ninyo ay unique sa taong ito na nahaharap tayo sa pandemic, na may mga report ding una na naging sunod-sunod ang pag-atake po nila. So ito'y magiging polisiya na kahit po sa mga susunod na taon, kasi sabi din ng AFP talagang lansagi na yung CPP-NPA. Ganun ho ba yun, General? Hindi naman. Hindi natin noong mga nakaraan ay meron din tayo mga ceasefire agreements dahil meron pang usaping pangkapayapaan noon. Ngunit ngayon ay pinatigil na nga ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang peace talks. Kaya hindi na makakatulong itong ceasefire na sinasabi. Yun. Sa tingin namin, ang ceasefire na ay dapat na doon sa lokal na lang. Kung may mga grupo, sila na gustong makipag-usap sa amin. Ayun. Dahil wala ng national level na peace talks, meron tayong localized peace talks doon sa mga grupo nila. Opo. General, magandang nabanggit nyo yun, ha? Kasi kailangan linawin po yan, no? Kasi nga, traditionally, ang iniisip natin pag peace talks, yung militar o national level ang ipinatutupad. So ang binabanggit po ninyo, pwedeng magkaroon ng ceasefire on a local level na bahagi noong inyo pong programa nga na National Task Force to End Local Communism, General. Tama po, no? Tama. Isang rason pa dyan, Ricky, ay wala naman silang control sa kanilang mga tropa, actually. So, si Joe Masison na siyang nagbibigay ng advice na makipag-ceasefire, itong National Democratic Front. Sila may gusto niyan. Ngunit wala naman silang control sa New People's Army. Mahina na ang kanilang control. Okay. General, sa data po ninyo, kasi iba-iba yung lumalabas, no? Sa data po ninyo sa National Security Council, gaano po karami ang bilang ngayon po nitong nilalabanan ninyo na New People's Army? Ang kanilang regular na tinatawag, yung New People's Army, ay malapit sa 4,000. Actually, itong mga from 2016 to 2019, nabawasan na sila ng mga regulars, mga 1,400. Mga 1,400. Pero sa antas noon na 4,000. Ngayon, magtataka ka kung bakit 4,000 pa rin. Okay. Ang dahilan nito ay ang patuloy na pagre-recruit
ng mga front organizations ng mga kabataan na galing sa ating mga indigenous peoples, galing sa out-of-school youth at sa mga eskwelahan. Kaya napupunuan pa rin. Kaya tingnan mo yung litrato nakikita mo ngayon, panay bata. Sabihin, pabata ng pabata. Na napapasubo. Marami dyan na napapasubo at ang mga ito ay lumabas doon sa ating mga nangyaring 3 beses na nagkaroon ng hearing sa Senado under the auspices of the Committee on National Defense and Security and Peace, Reconciliation and Unification. Lumabas doon na ito palang mga front organizations na sinasabi natin ay silang paraan o sila mismo ang patuloy na nagre-recruit lalong-lalo na sa kabataan. Okay. At ito yung part na maililink natin yung usapin, General, na naging mainit nga po the past days na paglilink po ninyo, even the President himself, yung iba-iba yung grupo, Bayan Muna, Gabriela, even yung mga kabataan. Pero ito ba, General, ay meron ho kayong mga matitibay na ebidensya para ho sila ay i-link dito po sa NPA? Napakarami, Ricky. Unang-una, si Jose Maria Sison mismo, sa isang video clip na aming naipresenta doon sa Senado, ay sinabi niya kung sino yung kanyang mga kasama sa National Democratic Revolution na ang layunin ay armed revolution na ang gamit ay armed struggle upang pataubin ang democratic government and take over the government. Siya mismo nagsabi, Bayan, Gabriela, LFS, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, KMU, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Sinabi niya lahat yon sa isang video clip na ibigay namin yan sa Senado. Kaya hindi kami ang nagre-red tag sa kanila. Pero parang naman sa kanilang, meron sa organisasyon nila, meron silang tinatawag na International Department. Opo. Ito yung gumagawa ng International Solidarity Works. At ang lumalabas dito na organization ay yung tinatawag nilang International League of People's Struggles na pinamumunuan mismo ni Jose Maria Sison dahil ang gusto niya to build up his prestige and ego actually na siya ang leader ngayon ng mga revolutionary sa buong mundo. Sila ay nagmi-meeting, yung huli nila sa Hong Kong noong 2019. Yung mga nag-attend doon ay yung mga front organizations na nandito sa Pilipinas. Nandun sila lahat. Sabihin mo na kung anong front organization. Kay Makabayan, ACT, Gabriela, LFS, Kabataan. Nandun sila lahat. So, hindi natin kailangan silang i-red tag dahil sa action pa lang nila nakikita na dahil doon nga sa Senado, nabanggit doon, may litrato pa. Opo. Si Sara Ilago mismo, kasama niya mga high-ranking NPA na naging witness na namin. Sinabi rin doon, mga nakasama ni Mr. Casino at saka ni Mr. Colmenares, nakasama nila doon sa baba. Kaya sa action pa lang nila, alam na natin kung sino kung saan sila kumukuha ng command. Sumusunod sila sa alituntunin ng Communist Party of the Philippines which seeks to overthrow the government by armed struggle, armed revolution.